Okay, so sige po, may ilang bagay tayo na i-discuss. Sobrang natutuwa lang po kasi ko talaga na i-discuss yung mga bagay na ito. Kasi talagang naniniwala po ako, ang buhay ho talaga natin dapat paunlad ng paunlad, hindi palaos ng palaos. Dapat ang buhay natin patalino ng patalino, hindi po pawalang alam ng pawalang alam. Nag-i-improve dapat ang buhay natin because God created us progressively productive. Sabi natin lahat, progressively productive. Ayan, naniniwala po ba kayo ang mga taga-praise, mahuhusay at matatalino? Okay, kailangan ko ng 5 audience ho natin. May games lang ho tayo ngayon. Sa akin nakakata, preaching may games. Ano po? Tawagin ko si Roldan. Teacher to eh. Teacher tong si Roldan. Roldan, nasaan ka Roldan? O, kasama natin si Roldan. May papalaro tayo ha. Okay, si Roldan. Si Shikaina. Gusto kong lumaban si Shikaina. Okay. Si Crisanta. Gusto ko rin tawagin si Crisanta. So, tatlo na tayo. Ito, tahimik lang ito, pero ano to, bilyonaryo to eh. Si Sancho. O, Sancho, dito kayo sa itaas, mga anak, dito kayo sa itaas. Bigyan nyo nga sila ng microphone, kung may microphone tayo, para at least sagutin nila po. Ano? Tatlo, Sancho, isa pa. Okay? Si Cheryl. Cheryl, ikaw nga anak. Ang premyo nyo, makakakuha kayo ng product kay Ate G. Yan ang premyo nyo. Si Ate Margie, ano po? So, okay, dito po kayo sa itaas. Kailangan 3 minutes lang ito, kahit lang 3 minutes lang ito. Okay. Ganito lang ang mechanics, ano po? Although, pinararo kasi ito sa Magna Prime, kaya yung mga nanay natin na kasama sa Magna Prime, ang hinihiling ko lang po, tumahimik po kayo. Ano po, kung hindi, kayo ang magre-reward nito. Ano po, okay? May mga ipakikita po akong word, kailangan po, i-unlock lang nila. Meron po tayong mga ginulong words, kailangan mabasa nila. Kailangan ma-encode nila ano yung word na yon. Okay? Ngayon, pera lang sa mga kasamahan kong nanay sa Magna Prime na hindi naman madaldal. Ano po? Pwede nyo pong isigaw, pwede nyong i-coach po. Okay lang. Kung sino yung unang makasigaw po sa kanila na tamang sagot, sila yung winner. Okay? Ready na po ba kayo? Tingin po kayo sa screen. I-unlock nyo kung ano ang word na sinasabi nito. Number 1 is this. Anong word ang mabubuo natin dyan? Come on. Sa audience. Okay, example lang yon. Underwear. Jaran, wear. Underwear. O, ganun lang, okay. O, sila muna. Pasito lang, ano lang yon? Example lang yon. Sancho, galingan mo ha. Nakataya dyan yung building ng Valenzuela. Pag yan na-unlock mo, okay. Number 1, okay, walang sasagot mo na sa audience, pero tingnan lang muna natin to. Next. Ano po yan? Anong words o anong word ang mabubuo natin dyan? Genesis. Malapit na. Exodus. Sige. Okay, clue. Pagkain yan. Eggs. Sisig! Hindi. Eggs. The correct answer is scrambled egg. Eggs. Oh, baba ka na, Roldan, nanalo ka na. Yung microphone mo, okay. Oh, ganun lang. Wala rin palang dulot yan. Sige, baba mo na yan, okay? Okay. So, scrambled egg. How about the next word natin? Clue. Title of a song. Kaya nyo yan. Cheryl, magkaka-boyfriend ka pag nahulaan mo yan. Ganda nito eh.
Sinasabi na ng audience. Sa audience. Raining in Manila. Raining in Manila? Sige nga, malakas pa sa audience. Singing in the rain. O, sa audience ang nanalo. Eto, pabilisan lang. Napakadali nito. Tingnan natin. 1, 2, 3. Einstein. O, tama po si Crisanta. This is Einstein. Okay. O, baba na si okay, isa pa. Kaya nyo, wag kayo susuko. Ito, pinakamadali ito sa lahat. Okay. Clue. It is a mystery. Hamburger. Dumbbell. Number. Hindi. Minute burger. May shape. Tingnan nyo yung shape. Sagutin mo na si Kaina. Bermuda. Triangle. Yeah, Bermuda Triangle. Okay, at least kinotsang ka. Dalawa na lang to. Ito kaya magkatuluyan. Alam nyo yung talagang matitira. Yun ang pinag-prepare natin. Okay. Tingnan mo kasi ang kasunod niyan. Tingnan nyo ang kasunod niyan. Hindi nagkataon niyan. Tingnan mo yung kasunod niyan. Next. Next slide tayo. What is this? Love? Love? Audience? Di ba kulang ng E? Ito ang problema ng mga singles ngayon. Ano po? Ano sagot? Loveless. O dapat masagot ito ng mga senior citizen. Ang last natin. Okay, tama silang dalawa. Growing old. Oh, palakpakan natin, Sancho. Ako, lahat kayo may prize. Thank you mga anak, ha. Sana kayo ang magkatuluyan, ha. Sige. Alam nyo po, as we grow old, sana lalo nag-i-improve ang buhay natin. Kung ma-unlock lang natin yung sinasabi ng Word of God, malaki ang tsansa natin talaga na mag-improve sa buhay. Kasi ang Word of God, hindi naman talaga ginawang parang napakahirap intindihin, pero nadyan yung mga principles na kung susundin lang natin, magbabago ang buhay natin. Alam niyo po, marami po akong sermon na na-share mula po noong 2001, pero ito lang po ang ire-request ko, ulit-ulitin niyo po ito. Kung kaya niyo pong panurin after this sa YouTube, ang sermon na ito, sana po gawin niyo ho. Kasi marami kong nakita, ngayon pa lang, kitang-kita ko po, hindi uunlad. Ang dami ho nagtatrabaho, ang gugulo, hindi alam kung ano talaga ang karir nila. Kahit nasa Lord, maliban na ma-coach talaga natin sila ng maayos. Kasi sige, let us give benefit of the doubt then in a sense. Wala naman kasi masyadong tumutok sa kanila at nagturo. Kita ko po ang daming magulong Kristiyano. Kahit Christian, hindi talaga uunlad po. Kasi mismo sarili nila, hindi nila talaga matutukan at hindi sila makapag-focus. Pero I believe, kung ma-unlock natin ang message ngayon po, for the next 5 to 10 years, ibang-iba na po ang buhay nyo. Sobrang ang ganda ng buhay natin. Pray muna tayo. Father God, in Jesus' mighty name, Holy Spirit, Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami, O God, na talagang ma-unlock, ma-decode yung word niyo po, Panginoon, yung gusto niyo pong sabihin sa amin. Ayaw namin tumanda na walang nangyayari.
Ayaw naming magkaedad, O God, na full of regrets. Ang dalangin po namin, Panginoon, talagang, God, ang buhay namin ito, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, pa-enjoy ng pa-enjoy. Thank you so much, O God, and we honor you for this word, O God, in Jesus' mighty name. Amen at amen. Lahat ng gusto mag-improve ang buhay, pumalakpak na malakas para sa Lord. Kahit February na po ngayon, gusto ko pa rin i-discuss and I declare that 2024 is your best opportunity to succeed. Itong taon ito ay ang best time mo pa rin na magtagumpay sa buhay. Wala naman ho masama, ma-inspired tayo, pero yung instruction from the Word, wag natin hong kalilimutan. Tanong ko nga sa atin minsan, gaano ba talaga ang kailangan natin na oras at panahon para magbago ang buhay natin? One word from the Lord can change the entire of your life. Lalo na sa mga outreaches natin, nagsisimula tayo. Majority, ang mawiwin po natin mga tao, talagang mahirap, walang-wala din. Paano natin sila matutulungan na talagang umangat sa buhay at umayos po ang buhay? Psalms 90 verse 12 teach us to number our days that we may gain the heart of wisdom. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Ito po talaga pangarap ko sa mga taga-praise. Habang nagkakaedad tayo, tumatalino tayo. Habang nagkakaedad tayo at lumilipas ang panahon, dumarami ang ating kaalaman at na-apply natin, which is iyon ang wisdom. Ano po? Ano ang masigit na karunungan? Ang isipin na mahaba ang oras mo o karunungan ng isipin na maiksi lang ang buhay? Dati po kasi, talagang sa Bible, 60 o 70, kung malakas, 80. Dati po hindi na inaabot ng ibang tao yon, pero because of medical technology, in a sense, wisdom, natotroubleshoot natin yung mga sakit na dapat sana patay agad. Ngayon po, napoprolong pa po. Di ba? Ngayon may mga narinig pa tayong stem cell, cell group. So ang idea natin ay ito, tumatalino rin talaga naman ang tao, kaya nai-stretch yung buhay. Kaya lang ang problema ko ito, pag inisip mo pang mahaba ang buhay mo, hindi ka magmamadaling gawin ang isang bagay. Pag matagal pa ang pasahan ng project, hindi mo agad gagawin yung project mo. Most likely, magkakraming ka lang pag malapit na. Naniniwala po ako, katalinuhan ang isipin mong maiksi lang ang buhay. Kung 5 years ka na lang, ano ang gagawin mo sa 5 years? Yung classmate ko po, nasabi ko nga po dito, namatay noong last month, 58 years old lang po siya. Siguro kung alam niyang mamamatay na siya that time, lahat siguro ng pangarap niya at gustong gawin niya, ginawa niya na. Karunungan ang isiping maiksi lang ang buhay. Ano ang gagawin mo? Kaya nga pinakamaganda po, pinaka-stretch lang natin, 3 to 5 years. Ano yung pwede mong gawin? 3 to 5 years. Kasi pag sinisip mong sobrang haba pa, magpapaisi-isi lang tayo eh. Hindi nagmamadali eh. Nakita nyo naman po, ilang panahon lang, mag-aaral na yung anak mo, anong ginagawa mo? Magka-college na yung anak mo, ano ang ginagawa mo? Paano kung na-approvean po ng Senate o ng batas ng bansa natin na pwede na mag-100% na mag-own ang ibang bansa? Magkakalupa pa kaya ang mga Pilipino o ang Pilipinas pag-aari na ng mga taga-ibang bansa? Isipin mong kaunti na lang oras mo. Ano ang gagawin mo sa maiksing oras na yon? Parang nakikita ko na maraming gusto magpakasal ng February. Kasi baka maabutan na tayo ng kamatayan. Ano po? Wag naman, hindi ko naman sinasabing kailangan magmadali. Kailangan lang yung bawat araw, tumatalino tayo, naubos na ang January. Anong nadagdag kaalaman sa atin? Ano ang nag-improve sa atin? Anong bagay ang nagkaroon po tayo? So, iyon po yan. Galatians chapter 6 verse 3, sobrang powerful po nito. Galatians chapter 6, 9 hanggang 10,
pagkatapos may ituturo tayo ho talaga na in a sense is na pinaka-guide po natin, paano natin patatakbuhin na may katalinuhan ng ating buhay. For if anyone thinks himself to be something when he is nothing, he deceives himself. May create ba si God na baliwala? Wala. Lahat tayo create ni God na mahalaga. Pero ulitin ko lang ho uli, nilikha tayo ng Diyos na mahalaga, pero hindi ikaw ang pinakamahalaga. Magandang isipin na ikaw ay mahalaga, pero huwag naman tayong mayabang na ako ang pinakamahalaga, ako ang pinaka-importante. Hindi naman po tama yon. Pero ano ibig sabihin, when He is nothing, talaga bang may create si God na nothing? Hindi po eh. John chapter 15 verse 5. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit, for apart from me, you can do nothing. Huwag mong dayain ang sarili mo, hindi ka pwedeng lumago. Hindi ka pwedeng umunlad, hindi pwedeng gumanda ang buhay mo nang hiwalay sa Diyos. Hindi tayo pwedeng gumanda ang buhay, mas payapa ang buhay, apart from God. In God, pag wala si God, doon papasok, we are nothing. Regardless kung gaano ka kayaman, regardless kung gaano ka kasikat, marami lang hindi nakakaalam po nito. Alam niyo po, ang dami sa history, nag-champion, nanalo, kinagabihan gusto magpakamatay. Nag-champion yun ha. Nanalo yun, kinagabihan, kinabukasan gusto magpakamatay. Hindi ibig sabihin na abot mo ang isang bagay, panalo ka na. Kung tayo ay malayo sa Diyos, wala pa rin kabuluhan ang mga bagay ito. Kaya huwag natin dadayain ang sarili po natin ha, na pwede kang umunlad, pwedeng gumanda ang buhay mo nang hiwalay sa Panginoon. How about, sabi nito, but let each one examine his own work, and then he will have rejoicing himself alone. Rejoicing in himself alone. And sabi rito, and not in another. Parang ganito lang, simplihan lang ho natin, ano? Marami sa atin, nanunood ng mga nananalo. Wala namang problema yon. Nanunood ka kung sino mananalo sa Pinoy Henyo. Nanunood ka kung sino mananalo sa NBA. Nanunood ka kung sino mananalo sa Paliga. Lagi ka na lang nanunood. Kailan naman ikaw ang panonoorin? Lagi na lang tayo nag-aabang kung ano ang mananalo, sino mananalo. Nagsisikap ka ba para ikaw naman ang manalo? Walang masama na manood, pero mas maganda, sana kapag ikaw ang nagtagumpay, makakatulong ka naman na pagtagumpayin ang ibang tao. Alam niyo po, patawarin niyo po tayo, pero meron akong i-share sa inyo. Ang isa sa pinaka-practice ng mahihirap, laging nanonood ng TV. Ang tawag po sa ibang bansa ng TV is idiot box. Habang pinapanood natin sila ang kumikita, sila ang yumayaman. Pero tayong tagapalakpak, natuwa lang tayo. Hindi naman tayo yumaman, hindi naman umunlad ang buhay natin. Kaya ang sinasabi po natin is this, ano po, sa una, ako po dati, tuntua po ako, wala akong larong pinalalagpas sa PBA. Alam ko lahat halos ng players, lalo na ang favorite ko from Crispa, Magnolia, Tanduay, Sesto. Pati Lakers ho ngayon hindi ko na po napapanood. Pero pag nabalita ako nananalo, 10 beses ko pinapanood yung highlights. Pero yung uupo ako, uubusin ko yung oras ko, dami ko nang nabasang books. Manunod ako ng 2 hours, pinagbasa ako ng books, mas masuunlad ang buhay ko. Kasi pag nag-champion naman ng Lakers, hindi ka naman magcha-champion Amen? Tingnan niyo po tayo kung makapalakpak tayo sa mga politiko. Bakit nung nanalo ba manok mo, nalapitan ka ba ng manok mo? Tingnan niyo ngayon, ang dami na siguro nagsisisi. Ano ba nangyari sa atin? Lagi ko sinasabi yan, kahit pa sino ang manalo, magsikap ka. Kahit pa sino ang manalo, huwag ikaw halos ipaglaban mo yung manok mo sa politika, pero ikaw di ka naman kilala, di ka pinaglalaban. Paghusayin, pagbutihin mo sarili mo, at ikaw ipagpapalain ng ating Panginoon. Can I hear amen? O malakas sa palakpak ibigay natin sa Diyos.
So again, kahit pa nag-champion ng Lakers na yan, huwag kang puro panood. Hindi tumatalino ang taong walang ginawa kundi manood lang sa TV, lahat ng mga social issues, alam. Wala pong yayaman na ganun. Wala pong uunlad ang buhay. Wala namang problema kung ang pinapanood mo is something educational, Dora the Explorer, ano pa ba yung mga educational. Basta yung sasabi lang natin is, see to it, maging matalino lang tayo sa paggamit ng oras natin. Amen? How about this one? For every man shall bear his own burden. Sa verse 2, pag inatras natin yan, magtulungan kayo sa pagdala ng pasanin. Pagdating po sa verse 5, dapat pasanin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Anong ibig sabihin yan? Pagkasama kita, tutulungan kita. Pero kapag mag-isa ka na lang, pag-aralan mo paano magbuhat mag-isa. Sasama ang loob mo kapag nabibigatan ka mag-isa. Sana tinutulungan ako ni ganito. Sana naalala ako ni ganito. Sana. Tampurista. Hindi ulad ang buhay mo kung lagi mong inaasahan ibang taon tutulong sa iyo sa mga bagay na dapat sana pinapasan mong mag-isa. Pagkasama kita, tutulungan kita. Kaya nga pag umalis ka, pag humiwalay ka, pag hindi na tayo nakita, paano kita matutulungan? Pero kung pag-isa ka na lang, pag-aralan mong pasanin ang mga kabigatan. At kapag tumulong ka sa iba, huwag mong asahan na magbabalik sila ng tulong. Ganun lang, tumulong ka lang. Tasamaan loob mo, tinulungan kita nung ako nagka-problema, hindi mo ako dinamayan. Sagot kita pagkasama kita. Pero kapag mag-isa ka na lang, sagot mo ang sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, buti nga sa'yo. Hindi. Sagot mo sarili mo. Huwag natin laging iyasa ang ating buhay sa tulong ng iba. Kaya nga pag may cell group tayo, panalo yan. Meron kang kasama na tutulong. Pag umalis ka, yari ka na mag-isa sa buhay mo. Ikaw na lang. All throughout ng buhay mo, isa ka na lang. Mamaya mag-huddle tayo, ang laking bagay nito. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. This is the universal law of sowing and reaping. This is the universal law of garden. This is universal law of farming. Masama o mabuti ang ginawa mo, pareho mong aanihin. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Magtanim ka ng mabuti, aanim ka ng mabuti. Magtanim ka ng kaunti, mag-aani ka ng kakaunti. Maghasi ka ng marami, maghahasi ka. This is the law of sow of reaping. Hindi pa po ito Christianity. Ang Japan na halos hindi naman talaga kumikilala sa Diyos ay napakarangal na bansa at napakasipag at napakayaman. So, ang point natin is, may mga bagay na automatic na pinagpala ng ating Panginoon. Kasipagan, katapatan, kasama po yan. Pagiging palaaral, in a sense. So, ano lang natin yan? Tingnan nyo po ito. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Ganun lang naman kasimple. Mabuti at masama, pwede nating anihin. How about this one? Ay tayo nga po lahat, napakaganda po nito. Basahin niyo natin na malakas in 1, 2, 3. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Mag-aani ka, dalawang bagay. Huwag kang magsasawa, huwag kang manghihina. Huwag kang magsasawa, huwag kang manghihina. Huwag mong pagsasawaan ng paggawa ng mabuti. Huwag kang magsasawa na i-improve ang iyong sarili. Huwag kang mapapagod na dumunong. Huwag kang mapapagod na talaga mag-excel. Huwag kang mapapagod na maging matatag sa buhay. Tingnan niyo po ito. Kaya marami nagkikreate. May mga taong panahon pa lang ng pagtatanim, humihinto na agad, kaya walang inaani sa buhay. There is no such thing as pagtatanim, ani agad. Ang pinakamalapit na katotohanan lang dyan, munggo, naging toge, naging lumpia. Yun lang yun. Pero yung mga grafted, pati grafted na mga puno, ang tagal din. Sa farm nga po, magdadalawang taon na yung mangga ko po doon, alis dahon pa lang ho talaga Wala. Kaya hindi pwede yung ani agad na mindset, hindi ka pa nagtatanim.
Sabi ni Sir Derek, nung inawardan po siya, 23 years of blood, sweat, and tears. Kung gusto mo umunlad, dugo, pawis, at luha. Talagang maraming puhunan. Pero after that, na magawa mo yan, sobrang panalong-panalo. Marami lang tao tamad. Gusto umani. Gustong-gustong umani, ayaw magtanim, nakikipitas. Gusto pala ng gulay nito, ba't hindi nagtanim? Gusto hingi lang ng hingi. Di po ba? Mga kapatid, walang pinakamasarap kundi sarili mong ani. Amen? Magtanim ho tayo na sama ng loob. Grabe ang aanihin natin. Every deed is a seed that we are sowing into the garden of our future. Ngayon pa lang, ang future ng mga taong nagsisikap, hindi napapagod, dire-diretso lang, matyaga, grabing nananampalataya, nag-aayos ka ng magandang garden in the future na ilang panahon na lang, pipitas ng pipitas ng pipitas ka na lang, napakasarap sa mata ng mga nakikita mo. Ganun lang naman po kasimple. Kung hindi mo gusto ang inaani mo, palitan mo ang itinatanim mo. Kung hindi mo gusto ang nangyayari sa buhay mo, ibahin mo yung diskarte mo sa buhay. Kung hindi ka nakakaipon, change your lifestyle. Nagtataka po ako, pero ang prayer ko sa Lord, sana as early as 30 years old, somehow, medyo established na tayo. Wala akong nagturo sa akin ito, but as early as 17 or 21, inaayos mo na ang retirement mo. Yung pag tumanda ka, may ipon ka, hindi ka mukhang kawawa. Kaya nga pag matanda, kumuha ng insurance, matanda na ho kayo eh. Ang mahal na ng premium, ang tatalino kaya ng mga insurance company. Gustong-gusto kong insured pag malakas ka, pag matanda ka na at may mga karamdaman, hindi ka na insurable. Ano po? St. Peter's, Dulce, pwede po yan, okay? So, in the beginning, dito natin kuhanin yung principles. Ito lang ang matutunan natin. Sa lahat ng paglago mo, sa lahat ng kailangan mong gawin, ito lang ang kailangan mo. Genesis chapter 1 verse 1. Hindi nagkataon, Genesis chapter 1 verse 1, ang itinuro sa atin ng Panginoon kung gusto mo magsimula, kung gusto mo makita ang productivity principle ng ating Panginoon, Genesis chapter 1 verse 1. Lahat ng ito inilagay na sa atin ng Panginoon. Sabihin niya natin na malakas in 1, 2, 3. Minsan parang nakaka-guilty, no? Yung verse na yan, dinadaan-daanan lang natin yan. Yung verse na yan, parang wala lang. In the beginning, God created the heavens and the earth. Parang wala ka man lang mahukay. Pero tingnan niyo po, in the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, this is time, heavens, space, earth, matter. Lahat yan, seed. Lahat yan ang kailangan natin. Subukan mo mag-isip, gawin ng isang bagay na wala ang tatlo na yan. May magagawa ka ba? If you have no time, ano magagawa mo? If you have no space, ano maitatayo mo? If you have no matter or materials, ano ma-accomplish mo? Ginawa na ng Diyos lahat ng pangangailangan mo at puhunan para umunlad, maging mabunga at mahusay. Nasa iyo na lang kung paano mo gagamitin. Nakakalungkot ho, maraming oras, nasasayang lang. Sabi ko nga po sa inyo, nakakita po ako ng isang tatay, mga nasa 60, 60, bata pa, no? Bata pa ang 60s eh. 60s, 50s is the new 60s. Mga ganyan pa lang yan eh. Biro mo, nakaupo, alas 4 ng hapon, nagpapaypay lang, naghihintay lumubog ang araw. Kung mabubuhay pa siya ng 30 years, ganun lang ba ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Ano kaya ulamin sa hapon, tinapa o talong? Ano kaya, talong na lang kaya o tinapa? Ganun lang yung lengguwahe. Sabi ko, Lord, kung wala na akong gagawin, kuhanin mo na lang ako, Panginoon. Ayoko po nung ganun. Mga kapatid, time is precious. Kaya ingkit na ingkit yung mayaman eh. Grabe, ito iniwan ko, naghihingutuhan. Hanggang ngayon, naghihingutuhan nung bumalik ako. Siguro ang taba ng kuto nito. Minsan hindi natin alam kung paano gamitin yung puhunan na ibinigay sa atin ng Diyos.
Kaya tingnan nyo po ito. Ito na po yan. Sulat nyo po ito. Drawing nyo po. Picturean nyo po. Paulit-ulit na discuss natin yan sa mentoring natin. Hindi po ako maniniwala agad makukuha nyo to. Pero pagsikapan nating aralin, pag inulit-ulit natin yan, makukuha natin to, madidecode natin to, ma-unlock natin yung principle ni God. Ang unang pinagkaloob sa atin ni God, platform. Platform, puhunan. Dito ka pwedeng magsimula. Time, space, matter, this is the first thing na pinagkaloob sa atin ni God. After that, wala nang create si God, tao na ang nag-create. After nang i-create ang lahat ng bagay, walang ginawang silya si God, walang ginawang building si God, pero lahat ng materials para gawin mo ang mga bagay na yan, ipinagkaloob na ng ating Panginoon. So, this is our platform. Time, space, matter. Very precious po yan. Very precious. Kaya nga, wag naman natin sayangin at ubusin ang oras natin sa kamumukmok. Instead na malungkot ka, nagbasa ka na lang sana ng book, nagtumulong ka sa orphanage or what. Sobrang halaga po nito. Time, space, matter. Sabi nyo natin, time, space, matter. 1, 2, 3. Lahat niyan, meron ka. Lahat niyan. So, ito yung pangalawang bagay na gusto nating i-discuss. Again, this is a seed of time, seed of space, seed of matter. Binigay na ng God sa iyo ang binhi, ikaw na lang ang magtatanim. God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish, over the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. The word fruitful, multiply, dominion. Hindi ko na po isnami yung subdue, at least yung tatlo na lang na yan. Ang unang utos ni God, iyan. Ano ang unang utos ni God sa Bible? Huwag kang kakain. Hindi po yun ang unang command ni God. Ang unang command ni God, be fruitful and multiply, subdue the earth, and have dominion. Ang tawag natin dyan, first command and parameters. Diyan ka susukatin. Merong binhi na binigay sa iyo si God, dito ka susukatin. Yung binhi, dito ginagamit. Okay? Ang binhi na hindi itinanim, hindi kailanman pakikinabangan. Okay? Kaya ang parameters natin ay ito. Dito tayo susukatin ni God. Yung idea na number 1 gusto ni God, be fruitful. Binigyan ka niya ng seed. Ikaw yung magpaparami, be fruitful. Ang prutas, punong-puno yan ng buto. Pag kinain mo yon, ang buto, pag kinonsume mo yon, doon uli magre-reproduce kasi yung buto itatanim mo. Habang ginagamit natin yung buhay natin, doon dumarami yan. Punong-puno ng seeds of potential ang buhay natin. Punong-puno ng creativity, punong-puno ng lakas, punong-puno ng galing. Be fruitful. So, time is a seed for you to become fruitful. Gusto ni God, maging mabunga ka. Gusto ni God, yung mga seeds o potential mo, lumabas. Be fruitful. Pangalawa is the word, do multiply. Do multiply. Pag sinabi natin do multiply o be multiply o do multiply, ang ibig sabihin niyan is to increase. To increase. Nadadagdagan, lumalago, lalong namumunga. Do multiply. May pakikita po ako sa yung picture po. Pareho po itong tinatawag nating organic. Pag sinabi nating organic, napaka-natural. Nakakita na po ba kayo ng ibon na hirap gumawa ng pugad, halos mamatay? Buti pa ang ibon, may sariling pugad. Ang tawag dyan organic. Napaka-normal sa ibon at walang ka-effort, nakakagawa siya ng pugad, kahit pa isa-isa lang yan, pero wala nagtuturo sa kanya, ang galing. Kaya kung ang tao at mga architects natin makagawa ng building, napaka-organic lang noon kasi may seed of skills, intelligence na pinagkaloob sa kanya ang ating Panginoon. Normal na nakakakita tayo ng mabubuti, magagaling, mahuhusay, sapagkat ang Diyos ang nagkaloob ng lahat ng bagay na yan sa buhay natin. Kung umunlad ka, kasi naglagay si God ng seed ng pag-unlad sa buhay mo,
Amen ho ba tayo doon? Lahat na nakaka-connect, nakaka-relate, malakas pumalakpak sa Panginoon. Hindi ba dapat ang normal sa atin, yung nakakagawa ka ng magagandang bagay, hindi normal yung, uy, ang tagal na nito, para wala man lang nangyari sa buhay. Yun ang hindi normal. Yun ang hindi organic. Inorganic po yun. Napaka-imposible sa isang tao na walang mangyari sa buhay. Napakahirap na tingnan ang isang tao, binigyan ng Diyos ng oras, ng lakas, walang nangyaring magandang bagay sa kanyang buhay. Again kaya ka nakakagawa ng maraming bagay, ang daming ipinagkaloob kasi ng Diyos sa iyong buhay. Kaya every time na makakakita ko ng magandang building, ang galing ng Diyos. Pag nakakakita ko ng mga bagong inventions, ang galing ng Diyos. Be fruitful, do, multiply, at yung pangatlo, ito muna. There is no champion if there is no challenge. Bakit ka naging champion? Because of challenge. Bakit ka tumatag? Because of challenge. Bakit ka tumalino? Because of challenge. Lahat ng umiiwas sa challenge, lahat ng umiiwas sa mahirap, magiging lampa. Magiging talunan. Kung ang gusto mo lang pasukan, ay yung school na walang teacher, congratulations. Makakagraduate kang walang alam. Naalala ko tuloy ang sinabi ng aking kaibigan ni si Pastor Sandy, ang may hirap ay para sa magagaling. Yung mga walang kwentang bagay, para sa mga mahihina yan. Yung mga hindi ginagamitan ng utak. Ang mahihirap, para sa magagaling. Hindi na challenge yung mga taong hindi ginagamitan ng creativity o galing ng isang bagay. Kaya nga, pag inutusan kang napakadali lang, naiinis ka eh. Ano ba naman ito? So mga kapatid, lalo na sa mga estudyanteng narito ngayon, kausap natin, wag ko kayong puro sa public kung kaya nyo po sa magagandang school. Basta lagi kong sinasabi yan, sana mapuno ang Praise Church ng school na may kulay. Kulay blue, kulay green, aqua blue. Sino aqua blue? Aquaman, ano pa, hindi pa. So ang sinasabi lang natin is, huwag laging ang pangarap natin is basta lang. Ako, bandang huli, mga kapatid, as your pastor, ipagpapasalamat mo yung mga mahirap na dinaanan mo. Doon ka minold ni God. Pero yung mga iniiwasan natin, yung mga mahirap or madadali, minsan katulad lang sa problema, takot ka makipag-usap. Anong mabubuo natin sa buhay kung iwas lang tayo ng iwas sa buhay? Iniiwasan mo yung boss mo na malupit, di kumuha ka ng boss na patay. Tingnan mo kung 1,000 taon gumaling ka. Wala ka naririnig na pangit? Wala. Mga kapatid, yung challenge na pinagkaloob ng Diyos ang maghahatid sa iyo. Wala pa ako nakita ng champion na walang tinalo. Wala pa akong nakita ng champion na hindi duguan, pero lumaban, tumayo, at tumindig para sa Panginoon. Lahat po ng inaantok na, pumalakpak na malakas para sa Lord. Okay, so tingnan natin uli po At least, unti-unti lang natin. Platform, this is time, space, matter. Ito yung puhunan natin sa Panginoon. Lahat meron kanyan. Hindi ako binigyan ng Diyos ng time, hindi totoo yan. Hindi ako binigyan ng Diyos ng pagkakataon, space, hindi totoo yan. Hindi ako binigyan ni God ng mga kailangan ko, hindi totoo yan. Ano po, lahat yan meron. Pero tingnan natin to, okay? Paniwalaan natin to. Ganito ang gustong sabihin ni God sa atin. You can be, you can do, you can have. Kasi yun po yung dulo. Doing, ang kasunod niyan is having. Baliktarin ko po baliktarin natin. Paano kung hindi ka dito nagsimula, dito ka gusto mo agad magkaroon ng lupa't bahay na hindi ka naghihirap? Hindi mo pinaghirapan? Minana mo lang. Hindi, ikaw yun. Kaya mga kapatid, tingin niya ho kayo sa akin. Ewan ko lang bakit ang taas ng conviction ko dito. Huwag kang makikipag-agawan sa pwede mong manahin sa pamilya mo. Mas maganda ikaw yung nagtayo. Kasi laging yun ang kwento
Yung first generation, yun yung naghirap. Pangalawa, inubos, hindi nagsikap. Pangatlo, sinimut ho talaga. Magandang may manahin kang bahay, pero mas masarap, ikaw yung nagpatayo ng bahay. Iba rin yung nakita kong pagsisikap ng business na ikaw yung nag-put up ng business kaysa minana mo lang. Pag-aagawa natin yan. Tingin uli kayo dito sa screen natin. Pag gusto mong magkaroon nang hindi ka gumawa at hindi mo inayos yung pagkatao mo, disaster. Disaster. Tingnan mo, hindi ka nagsikap, nagkaroon ka. Eh yung pera mo pinaghirapan. Nagtinda ka ng ice candy. Gis yung iyo. 10 centimo yung piso. Habang naglalakad ka, nauhaw ka. Kinain mo uli isang ice candy. Tapos, wala kang porsyento. Ganun po ako dati, ice candy po yung tinitinda ko. Nakakailang lakad pa lang ako, ginugutom na ako. May utang pa ako po sa pinagkuhanan ko. So mga kapatid, having, hindi ito yung unang function natin. Hindi ito yung papangarapin. No? Sana magkaroon ako ng ganito. Sana magkaroon ako ng ganito. Ito una mong papangarapin. Be fruitful, mapalabas yung galing at husay na meron ka. Pag nakita mo na, sundan mo ng gawa. Kasi pag inayos natin ito, may ulitin ko pa, ang be fruitful, this is the seed to multiply. Pagkatapos, harvest na to. Kapag gumawa ka, harvest na yan. Natutunan mong i-apply. Ito ngayong do, is seed yan para ka magkaroon ng having. Nakita nyo po? Seed, harvest. Laging ganon ang prinsipyo. Tanim, ani, walang ani, tanim. Hindi po, laging tanim, ani, ang cycle po ng ikot natin. Tingnan natin to para mas lalo nating maunawaan. Okay? Sabi dito, bago ka magkaroon ng isang bagay, kailangan may gawin ka muna. Bago may magawa ang isang bagay, kailangan may makita ka muna sa iyong sarili. Pag hindi mo nakita ito sa iyong sarili na pwede kang mabuting tatay, hindi ka magiging mabuting tatay. Pag hindi mo nakita na pwede kang magaling na leader, lagi kang awkward, laging intimidated, hindi ka magagaling na leader. Lagi kang magsasama sa mga ka-level mo lang. Lagi kang intimidated. So, ang sinasabi natin is, kailangan may makita ka muna sa iyong sarili. Pag nakita mo sa iyong sarili, gagawa ka, at kapag may ginawa ka, meron kang pwedeng anihin. Be, do, have. Balik natin sa screen natin. Okay? Alam nyo po, ang sinasabi ng demonyo sa atin, you cannot be, you cannot do, you cannot have. Ito nyo yung dulo, you cannot have. Hindi ka magkakaroon. Habang buhay lang kayo nasa apartment, habang buhay lang kayo na nangungupahan, hindi ka magkakaroon ng sarili mong bahay. Hindi ka makakapagtapos ng anak mo sa isang magandang school na pinapangarap mo. Hindi. Kasi, yun na po yun eh. Hindi mo nakikita ang sarili mo. Ito ho, malaking breakthrough po ito sa akin. Walang nakapag-college sa pamilya namin. Vocational course, kinaiinggitan ko. Kaya ngayon, makapag-aral lang po yung anak ko sa college, parang breakthrough na sa akin. Kaya lang, pinaisip sa akin ni God, hindi ka lang basta makapagpapaaral. Ito, sasabi ko po, no pressure at all po, pero nag-iipon kami po ni Pastor Elena para sa Lasal. E di kung hindi Lasal, de UST. Pero huwag ka magsisimula sa mataas na paaralan ng kolehiyo ng San Andres Bukid. Sa Paliparan, parang ganito. Yung dito ka sa baba, pag kaya, saka natin taasan. Hindi, taasan natin. Pag hindi mo kaya dyan, saka ka bumaba ng isang level. Hindi yung agad. Sinusukat agad natin yung limitasyon natin sa buhay natin na wala na agad talagang mangyayari. Nagtataka po ako bakit may mga taong kaya nilang tumira ng 30 years sa isang barong-barong. Ang natatakot ako, may anak kang babae. Bigyan mo naman ng dangal yan. Nagbibihis yan. Kailangan niya ng privacy. Ikaw naman tatay, paano mo kinaya? May anak kang babae, ayaw mo lang protektahan yung dangal ng anak mo.
Para hindi ko matiis yung mga mindset at principles na ganyan. Kung 7 kayo, may mga kamag-anak pa, ilan na yung namolest sa dyan sa loob ng bahay na yan? Bahay pa lang, lugar pa lang nagkakatalo. Pag magulo ang bahay. Maliban na lang sa mga negosyanteng lahat isinaksak na roon yung business nila. Okay lang yon. But let me tell you this, you can be, you can do, you can have. Ayusin natin ang be, susunod yung do, susunod yung have. Can I hear amen? Sabi natin na malakas, you can be. Gawin natin personal, I can be. I can do. I can have. Oh, walang Pilipinong mukhang kawawa pag ganyan ang ginawa natin. Kaysa yung you can hingi, you can ask, you can paawa. Kaya alam nyo po, kahit sino po pumasok dito, ang gusto natin, paglingkuran po natin. Kinausap ko po yung mga ushers natin, o 4 na, mga 5 siguro po yung na core ng ushers, minute ko po sila, pinakain ko muna po ng masarap bago ko sinermonan. Ganoon naman po tayo, di po. Ang sabi ko lang sa kanya, nangangarap ako mga anak, ang ushers natin, mga doktor, lawyer. Yung, welcome po, kumusta po ang BP nyo? Hello, welcome po, lawyer. May kaso po ba kayo? Ano po yung maitutulong namin sa inyo? Negosyante. Hindi ba sumasalubong pa lang sa iyo? Sumasalubong pa lang sa iyo. Grabe na oh. Pilot, baka may merong plano pa talaga. Eh kung sa labas pa lang, gano'n na ang itsura, mas lalo na yung nasa loob. Can I hear amen? Hindi ho ba? Eh kasi po, naka-attend po kasi ko ng isang church. May nagseserve sa amin, nagagayat ng pongkan, apple. Doktor pala yun. Di ba ang sarap na naglilingkod? Like ko po sinasabi ito. Yes, mapaglilingkuran naman natin si God kahit wala tayo. Pero lalo na kung meron ka. Igagalang ka naman kahit wala ka eh. Mas lalo kung meron ka. Kaya ang praise church, sa umpisa pa lang ng harap, hindi ho tayo mukhang kawawa. Mahirap tayo nagsimula, pero hindi tayo mukhang mahirap. Nagsimula tayong mahirap, pero hindi tayo utak mahirap. Ang Diyos natin ay magaling, ang Diyos natin nagpapala, walang imposible. You can do, you can have, pero ayusin mo, you can be fruitful. Isang malakas uling palakpak, yung naniniwala po na may mangyayari sa buhay nila. Okay. So, tingnan natin, nasaan na ito yung screen natin, okay? So, yan lang po. May natututunan po ba tayo? May natututunan ho tayo. I-process ho natin ito sa ating group huddle. Picturean nyo lang po, kahit itong pinaka-graph lang natin, diagram or what, or table, ayusin lang natin. Again, muli, this is the seed. Ito yung susukatin ka ng Panginoon kung malago ka na, nag-i-increase ka na, nagkakaroon ka ba? Again, hindi ito yung una, hindi ito po, kundi dito ho tayo magsisimula. Or pangatlo tayo, tingnan natin, personality traits. Personality traits. Paano mag-i-increase yung fruitfulness natin? Be fruitful. So to increase our awareness, ito yung unang word na tatandaan natin, the word identity. Okay. Sige, forward na natin anak yan. Sige, punta nga tayo doon sa, okay. Sige nga, ayan, identity. Bakit nerte yun ako? Teka, okay. Identity. Yung B, it speak about identity. Who you are. I am fruitful. I am blessed. Be fruitful. Anong identity mo? Minsan may mga tao, pag tinignan ko, ano ba to? Teacher ba to o estudyante? Ano, negosyante ba ito o pahinante? Yung pag tinignan ka, ano ba identity nito? Like ko pong sinasabi ho to, hindi lahat ng teacher magaling maging teacher. Hindi lahat ng pastor mukhang pastor. Kahit po dentista, hindi lahat magaling na dentista. Yung iba magaling bumunot ng ngipin, iba ulo binubunot. Kasi sira lahat ng ngipin, pati ulo, sira ulo. Binunot na rin pati ulo. So mga kapatid, yung identity natin, ito yung dapat muna nating establish. Magkaroon ka ng tamang pagtingin sa sarili mo. Yes, I am a child of God. Tingin po kayo sa akin. Wala pong apo ang Diyos. Tama po ba? Walang pamangkin ng Diyos. Meron lang anak ng Diyos. And that is your identity. I am a child of God. Amen? I am a child of God. Pero anong klaseng child of God ka? Teacher, negosyante, professor, ano ka? Doon ako medyo nagkakatalo po sa word na calling eh.
Yung purpose natin, of course, to honor God, pero sa paanong paraan mo honor si God? Iyon siguro ang na-miss ng mga Christian churches, na improve naman natin yung vocational natin, yung calling natin, kasi doon ka tinawag ng ating Panginoon, na by this time, dapat at least 30 years old, alam mo na talagang maliwanag kung para ka saan. Ang problema, buwisit na buwisit ka pa sa trabaho mo, diyan ka nga nilagay ni God. Paano ka magiging pagpapala sa company na pinagdalan sa iyo ni God, hindi mo naman na-enjoy? Can I hear amen? So, identity is our being. Ano po? Tingnan natin to. Anything you are going to become that you are not right now, it is going to take time. It takes time to become a good businessman. It takes time to be a good father. It takes time to be a good mother. It takes time to be a good leader. Huwag ko kayong magmadali. Ako po 30 years na po sa ministry. Ang pinakagusto ko pong training sa akin ni God at molding my character is nung napunta po ako sa Zambales. Wala ho talagang tinatanggap. Kaya nga yung magpastor ngayon, panalo na sila eh. Well supported na in a sense. Pero yung pinanggalingan ko po talaga, wala ho sila. Kaya sabi ko nga, dumating ang pagkataon sa buhay ko, hindi na lang ako mag-aasawa. Kasi mapapahamak pa yung asawa ko. Paano ko susuportahan? Wala namang kita. Ganun agad yung mindset ko po. Hindi ko po, ayoko pong sumali sa mga grupo na nagsasabing ang mga asawa ng pastor, kay Mrs. umaasa, kay Mrs. humihingi ng suporta. Ako, kaya ko pong ipangako yan at kaya kong tayuan talaga by God's grace. 12 years na hindi nag-work ang asawa ko po, hindi kami pinabayaan ng Panginoon. Kitang-kita ko po talaga, Diyos ang tumutulong, Diyos ang gumagawa. Pag hindi mo nakita ang sarili mo na sinusuportahan ka ng Panginoon, talo ka. Amen ho ba tayo doon? So, it takes time. Sabi natin lahat, it takes time. Kung may papasukan kang business, allowance of 4 years para aralin po yan. Huwag kang susuko, huwag kang mag-give up. Aralin mo yan, okay? So, maganda raw po na goal ay ito. I'm going to become a person who reads my Bible every day. Kaysa sinabi mong, I will read my Bible in a year. So, di ba ang ganda? I'm going to become a person who reads my Bible every day. Kahit hindi ka na mag-set ng goal, sa kung ilang chapter ang babasahin mo, kung habit mo na and you are a person who reads the Bible every day, panalo ka na. May clue po ako sa inyo. Tingin po kayo sa akin. Basta sa FB, nag-post ng devotion niya, ngayon lang uli nag-devotion yan. Nakalalamang. Basta nag-post yan, ngayon lang uli yan. Kasi hindi na nagpo-post yung laging nagbabasa ng Bible. Can I hear amen? Parang gusto niya lang isabihin, Hoy, di kayo nagde-devotion, ikaw nga ngayon lang eh. Lahat ng bagong notebook, ngayon lang uli magjo-journal yan. Okay? Huwag kayong padidisip, wow, godly, nag-post ng Bible verse. Hindi, ngayon lang uli nagbasa yan. Gusto lang niyang ipakita sa mundo, nakabalik na ako kahit papano. Ano po, yung ganyan lang yan. Okay, how about pangarapin natin, I'm going to become a person who reads a personal development book every day. If you are a leader, di ka nagbabasa ng mga personal development, ano ituturo mo? Kahit nga doktor, aral pa rin ang aral, pero ikaw. Kaya nga sana dito po, kaysa yung mag-browse tayo ng FB na 7 hours, ilang books na mababasa mo na yun in 7 hours. Ang dami po, cover to cover. How about pangarapin mo na lang, itong i-focus mo, I'm going to become a person who prays for my family every day. Hindi ba? Magandang focus natin yung B, yung identity natin. I'm going to become a person. Walang masama na mag-set ng goal, pero ang magandang i-focus na goal ay yung pagpapaunlad sa sarili, sa tawag ng Panginoon na gusto ng Diyos na ikaw maging. Pinakamalaking kalaban ng mga Kristiyano, kahit mga pastors at leader, inconsistency. Napaka-inconsistent. Sana yung apoy niya, pang 10 years, wala eh. Boom. Bandang huli, wala na. Hindi na magbabasa. Hindi na mag-aaral. Hindi na magpa-fasting. How about this one? I'm going to become a person who looks for opportunities to serve people every day.
Alam niyo po, mahihirapan kang maging leader kung wala kang pastoral care in a sense. Alam niyo po, pinag-aaralan ko po sa church planting, yung mga churches na 200 and below, ang sabi nila, mga pastor, galingan nyo sa pagdadalaw. Galingan nyo sa pagkukumusta sa mga taong inaalagaan nyo. Iyon ang key. Pag marami na yan, hindi mo na magagawa. Pero habang konti pa lang ang iyong miyembro, sikapin mong dalawin, alamin kung saan sila nakatira, ano po. Time will come, hindi mo na magagawa. Mamamatay ka sa pastoral care sa 1,000. Hindi mo kakayanin po yan. Pero galingan mo sa tao. Galingan mo sa paglilingkod. Wala pang pakialam sa simula yung mga nasa outreach natin, sa alam mo. Ang tinitingnan nila, may pakialam ka ba? Ang pakialam nila is nagmamalasakit ka ba, nagmamahal ka ba? Can I hear amen? So sana po may natututunan tayo. Okay? Again, you cannot become a person of value to people until you are seeking to serve them. Walang pakialam sa iyo ang tao hanggat hindi niya nararamdaman na ikaw mismo ay nagpapahalaga po sa kanila. Alam niyo, naaawa ako sa mga taong hindi marunong magmalasakit. Pag yan namatay, wala malang dadalaw dyan, sa totoo lang. Nakakaawa yung mga taong walang pakialam. Alam niyo po, wala rin pakialam sa iyo ang tao pag nagkasakit ka, pag namatay ka. Pero kapag ikaw naglingkod ka, nagmalasakit ka, hindi mo ka maganak, dinadalaw ka. Hindi mo ka maganak, tinutulungan ka. Total, wala naman si Jackie dito. Wala naman si Jackie. Kaya naman si Jackie po na Jack's Food Chain. Alam niyo po na nagkasakit yun, una-unahan yung kanyang mga kapatid sa pagkuha ng bills. Sabi nga ni Jackie sa akin, Pastor, unang gabi pa lang, unang araw ko pa lang sa hospital, tingin ko tutubo ako eh. Sobra-sobra agad. Ang sikreto, noong nag-restaurant ho siya, pinakamagaling na cook niya, binigay niya sa kapatid niya. Meron po siyang parang mini-mart or grocery store, binigay niya sa kapatid niyang kahera. Nagtanim siya ng kagandahang loob. Kaya ngayon po yung lupa niya dyan sa Kalumpit, although nalaman naman niya, gusto siyang sorpresahin ng kanyang mga kapatid pinapatambakan, sa kanila lagyan ng bakod nang hindi niya alam. Alam niyo po, pag tayo po masungit at kuripot sa mga tao, meron po ba kayong kakilala na laging naiiwanan ng wallet pag magbabayaran na? Ay, hindi ako nakapagdala ng pera. Kailan ka ba nagdala ng pera? Alam niyo po, minsan may mga taong magagaling pero kulang lang sa generosity. Kulang lang sa generosity. Yung parang parang kalamay, ano ba yun? Baka basta ganyang bagay, po. Buti na lang sa Praise Church, wala po niyan. Malakas sa palakpak, matatapos na tayo. Yung pag nilakasan nyo, matatapos na talaga tayo. So, identity. So, pangalawa is this. Tingnan natin tong picture na ito. Ano ang common denominator ni Joseph sa ni King David? Although, siyempre, si King David, pinakamagaling na hari ng Israel, si Joseph, isa sa pinakamagaling na leader ng buong mundo. Wala pa raw nakakagaya nito hanggang ngayon na na-troubleshoot niya yung kagutuman ng buong mundo. Sa ating nga lang bigas, hindi ma-troubleshoot ng gobyerno natin. Ano po hanggang ngayon? Mas lalo na po yung ibang bansa. Si Joseph ang galing. Ano ang common denominator ng dalawang yan? Tingin kayo sa akin ito lang matandaan nyo, panalo na tayo. Si Joseph at si King David, parehong binuli ng kanilang kapatid. Meron siyang mga kapatid na hindi naniniwala sa kanila. Sabi kay David, ilan na nga lang yung tupa natin? Pinababayaan mo pa? Palibasa, napakasama ng puso mo. Kung si David naniwala sa kanyang mga kapatid, hindi niya mapapatay si Goliath, hindi siya magiging hari. Masama man sa kalooban, minsan sarili mong kapatid ang hindi naniniwala sa iyo. Sarili mong kapatid, grabing naiinggit sa iyo. Sarili mong kapatid, gusto kang hatakin pababa. Si Joseph, ganun din. Nanaginip, gustong patayin. Alam nyo kung naniwala si Joseph at si David sa sinasabi ng kanyang kapatid, wala siyang mararating. Tingin po kayo sa akin. Ano pakialam natin kung pag-amalang ka mandurugas ka? Hindi ikaw yun. Sabi, napakasinungaling mo, hindi ikaw yun.
pag inalaw mo ang tao na magbigay siya ng identity, sino ho rito ang pinaka-naasar ka, binansagan ka nung bata ka? Ito, napaka-arte mo. Arte! O ganun yun. Hindi po ba may mga, ikaw kulugo. Yung isa naman, nagkabukol, talagang ang tawag na sa kanya, bukol. Meron po akong tita, sabi niya, iyan, huwag niyong tatawaging bukol. Kaya nga naasar yan dahil sa bukol. Kayo huwag niyong tatawag niyang bukol. Tita, 3 beses mo tinawag na bukol siya. Bukol ka pala eh. Hindi ba pag tinatawag tayo, pasensya na po kayo ha. Minsan kahit hindi naman siguro magiging bakla ito, pero dahil kababakla, kagaganyan, katatawag, siguro napunta na talaga doon eh. Ingat ho kayo sa name calling. Name calling. Yung iba naman ganito, tingin ho kayo sa akin, ang pinakapintasero, siya yung ang dami rin kapintasan. Do you agree? Ang pinakapintasero, pinakamaraming kapintasan sa buhay. Yung pinakamaraming nasasabi sa ibang tao, pinakamaraming issues sa buhay. Do not allow the world na siya ang magsabi ng identity mo. Nagkakaunawaan ho ba tayo? Okay? So, tingnan nyo ito ngayon. Ano po? Ano pagkakasabi dyan? You are only who God says you are and no one else. Maraming pwedeng sabihin sa iyo ang tao, pero huwag kang maniniwala sa kanila. Sa Diyos ka maniwala. Sa tingin ng iba, hindi ka magaling, pero ang tingin sa iyo ng Diyos, magaling ka. Sino ang paniniwalaan mo? Walang nagmamahal sa iyo, pero ang Diyos minamahal ka. Sino ang paniniwalaan mo? Regardless ng mga sinasabi ng ibang tao sa iyo, paniwalaan mo ang Diyos. Minsan, kaya tayo nahihirapan kasi ang laki-laki ng purpose at calling ng Diyos sa ating buhay. Sa totoo lang, kaya ka nag-struggle ngayon kasi ang laki ng plano ng Diyos sa buhay mo eh. Kaya pala nahirapan si David eh. Kaya pala nahirapan si Joseph. Kaya pala nahirapan sila Daniel. Ang laki kasi ng task ni God sa kanilang buhay. Kung nahihirapan ka ngayon, kahit ikaw ay nagsisikap at nagpupursigi, isa lang ang ibig sabihin yan. Napakalaki ng calling ng Diyos sa iyong buhay. Yung mga hindi nahihirapan, walang gustong gawin sa buhay. Tingnan niyo po. Kaya hindi sila na-challenge. Wala naman silang gustong gawin sa buhay eh. Pero kung gusto mo maging milyonaryo, yumaman para mas maraming matulungan, daraan ka sa maraming challenge. Kung gusto mong malaking simbahan, magkaroon ng talaga matupad ang Great Commission, mahirapan ka talaga kasi ang laki-laki ng purpose. If you are tatay na gusto mong pag-aralin ng iyong mga anak sa magandang eskwelahan at bigyan ng magandang buhay, totoong mahirapan ka kasi ang laki ng purpose, ang laki ng calling. Can I hear amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, tapikin mo po ang muka, kaya ka pala nahihirapan. Okay? Sundutin mo ng karayom yan. Okay, labas na natin to. Let me end with this. Sige nga, Lori, pwede ba tayong konting background yan? Okay, let me end with this. Time is seed for you to become fruitful. Pero, grabe po yan. Dadaling ka ni God sa harvest, seed, harvest, seed, harvest. Increase your identity. Increase your activity. Increase your property. Identity muna bago activity. Walang masama na maging masipag pero ayusin mo yung pagkatao mo. Lumago ka nga. Arrogante ka naman. Laki nga ng ministry mo, ang yabang mo naman. Pinayaman ka nga, kasi hindi naayos yung identity. Identity muna mga anak. Identity muna mga kapatid. Pangarapin mo muna yan bago ka magkaroon ng... Yung iba kasi having yung una doing agad daming gustong gawin. Ayusin muna natin. I-increase ni God. Habang tumatagal ka, you want to honor God, you want to love people. Lahat ng activity mo connected sa how can I serve people. At kung meron man ako, I want to give it for the glory of God. Di po ba? Minsan naiisip ko lang to. Hindi naman ho tayo mayaman. Di po ba may maliit tayo na farm? Sabi ko, pag hindi ito nagustuhan ni Lucas o wala sa anak ko, ibibigay ko ito hindi sa kapatid ko, kundi sa nagmamalasakit. Kung yung caretaker ko po doon, nakita ko, minahal niya, sa kanya ko po gustong parang ipamana. Bakit may ipapamana sa isang tao na hindi naman nagmalasakit? Ewan ko lang bakit may mga ganun lang tayong nararamdaman na parang everything is for the glory of God.
Amen ho ba tayo doon? Gusto ko rin po magkaroon ng maraming bagay. Pero ang napakasarap na ho ngayon para sa akin, makita kayong maunlad. Yung nag-uusap lang tayo ng minsan, may nangyari sa buhay mo. Yun lang po yung gusto ko na pong mangyari sa buhay po natin. Kasi hindi naman ho ako maniniwala. Hindi ako naniniwala. Marami dito, hindi ho siniseryoso, sinasabi ko. Ilan lang. Pero okay lang po yun. Basta may isa lang na makakuha, panalo na ako. Ngayon, bata ka pa, ang dami mong pagkakataon na umunlad para pagyamanin ang sarili mo. B, identity. Doon ka muna mag-focus. Listen to this. Kahit gusto mo magpakita, pero ayaw pa ng Diyos, wala kang magagawa, itatago ka ng Diyos. Kahit ano naman tago ang gawin mo, pag gusto kang ipakita ng Diyos at ipakilala, wala kang magagawa na magtago. Ipapakilala ka ng Diyos, itatayo ka ng Diyos sa mga lugar na mapapapurihan ng Panginoon. Ipapakilala ka ng Diyos na isang likod na ang nais ay magmahal sa Diyos at sa mga tao. Pag nauna ang forma, bago po sa identity at pagkatao, you are nothing. Mapuprostrate ka lang, trying hard, copycat. Di po ba? Increase your identity, increase your activity. Property to follow na lang po yon kapag inayos mo yung pagkatao mo. Meron po akong kausap, sabi ko po, alam niyo, natutuwa ako sa maliit na farm na ito. Pero ewan ko ba, out of the blue sabi niya, Pastor, hindi kaya nire-ready ka lang ng Diyos para sa mas malaking farm? Na kung hindi ka magiging faithful sa maliit, hindi mo makukuha ito? Bigla naman natuwa ang isipan ko. Sabi ko nga, ang liit lang nito, ang saya-saya ko na po. Kaya mga kapatid, pag binentahan ko kayo ng atsara, huwag ho kayong tatanggi. Huling atin nyo na po ito. At napakasarap nung product ko, hallelujah, halaya. In 3 days, kailangan kainin mo na. Kung hindi, masisira na. Okay, hindi, wag lang ha. Bibigyan ko po kayo. Pangarap ko po, mag-peppers fruit tayo. Lahat kayo makakakuha. At amoy, kulay halaya ka. At amoy atsara ka. Okay, lastly, para lang ano lang po, intentionality. Be focused on improving your identity, establishing your identity. Be focused. Ganito lagi ang tanong, paano ba ako magiging mabuting leader? Ako po, 3 lang ang pinagpopokusan ko ngayon as a pastor. I want to become a pastor na kapag nag-preach, kahit pa paano po, may makukuha kayo. I want to become a mentor para sa mga primary leaders na gusto ko po mag-coach at i-stretch po talaga, madala sila sa pinaka-best version of themselves. Gusto ko po maging tatay na talagang grabing minamahal yung mga anak. Gusto ko dito mag-focus, to follow na lang po. To increase your activity, ingenuity. Ingenuity is innovative creativity. The more na na-establish mo yung identity mo, lagi ka nagiging creative, ang mga anak ng Diyos, mahuhusay, magagaling. Ingenuity. Mali po itong intense. Intensity yan. Intensity. Intensity is, mas lalo mong hinuhusayan. Mas lalo pag ginagaling. Kaya nga hindi ba ako magtataka? Yung meron, lalong nagkakaroon. Yung matalino, lalong tumatalino. Mahusay ka na, lalo ka pang humuhusay. Kaya yung mga outreach leader natin at mga pastors, sila po yung isa sa pinakamagagaling kasi kahit hindi pa sila pumasok ng Bible school, grabing na practice nila yung kailangan nilang gawin. Pero syempre, magba-Bible school tayo. At ang pangarap ko, mamani-maniin na lang nila yung pinakamagaling na school. So mga kapatid, tayo tayong lahat. Thank you God, thank you Jesus. May natutunan po ba kayo o nalilito na kayo? First time natin yan ha. Binigyan ka ni God ng time. It takes time to build identity, to establish your identity. Makita mo kung sino ikaw. Mag-focus ka dito sa itaas. Mag-focus ka dito sa itaas. May harvest na multiplication. May harvest na great activity. May harvest na great creativity. Magtanim ka ng ng activity na ingenuity, may harvest na dominion, may harvest na property, may harvest na intensity. Ladies and gentlemen, praise church, ngayon lang tayo nahihirapan. Bukas, puro
kasaganaan. Ngayon lang tayo nagtatanim, pero bukas, ani ng ani ng ani. Hukarabasakanda. Thank you, Jesus. Taas natin dalawang kamay natin. Meron dito ngayon, nagtatanim ka pa lang, huwag kang mapapagod. Na-improve ang iyong sarili. Huwag kang mapapagod na pagalingin ang iyong sarili. Huwag kang mapapagod na tumuklas ng maraming bagay na hindi mo pa alam. Huwag kang mapapagod maglingkod sa Panginoon. Huwag kang mapapagod magsasama sa mga taong may pangarap at gustong kami sa buhay. Huwag kang mapapagod. Hallelujah! Na tunay na gawin ang ipinagagawa ng ating Panginoon. This is your best opportunity to succeed. Yung nararanasan mo ngayon, patikim pa lamang yan ng Diyos. Hindi naman pinangarap ni David na maging hari ng Israel, pero naging tapat siya sa kanyang Panginoon. Ginawa siyang pinakamagaling na hari, si Joseph. Kinukwento lang naman niya ang panaginip niya, pero hindi niya alam, gagawin mo siyang pinaka-governor ng Egypt at ng buong mundo ay makikinabang. Hindi pa ikaw yan sa tingin ko po. Yung nakikita mo ngayon, naabot mo ngayon, hindi pa ikaw yan. The best version of yourself is about to come. Time? It takes time. Have time to your devotion, quality time with God. Sana makita mo ang sarili mo. Ang galing-galing mo pala. Sana makita ang sarili mo, may magagawa ka pala. Sana makita mo ang sarili mo, okay? Minsan parang naiinis ka lang, napipikon ka lang, pero ang totoo, ang bait-bait mo, ang galing-galing mo, maunawain ka, mapagmalasakit. Kasi kung hindi ka mapagmalasakit, maaring wala ka na ngayon. Sana makita mo, may pwede kang ibigay, hindi ka mauubusan. Sana makita mo yung sarili mo. Sa pagtingin ng ating Panginoon, it takes time. You need time, space, and matter. Sa mga kabataan na narito ngayon, pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Focus ka lang sa pag-aaral mo. Focus ka lang sa relationship mo kay God. Delayed gratitude muna tayo. Magpakadalubhasa ka muna sa pag-aaral, sa pagdarasal. And then, time will come, you will reap it. You will reap it. You will reap it. In the name of Jesus, Praise Church family, ang bukas natin ay napakagandang garden. Diligan mo na ngayon. Taniman mo na ngayon. Alagaan mo na ngayon. Yung mga hirap na dinaanan mo, hindi na masyadong mahihirapan ng mga anak mo. Kung ikaw ay panalo, nanalo, mas marami kang maipapanalo at matutulungan na manalo sa buhay. Improve mo muna sarili mo. Huwag lang bigay ng bigay, pero wala pa tayo maibigay na. Improve mo yung sarili mo. In the name of Jesus, you can be. Receive it. You can be. You can be fruitful. You can do multiply. I pray for an increase in Jesus' name. You can have! You can have! Yung mga bagay na hindi mo parang kalain magkakaroon ka, tupalaw na lang yon. Tupalaw na lang yon. Lord, hindi nakapagtataka at hindi imposible. Ngayon pa lamang po, ang dami ko na po nakita ritong may millions, talagang mga millionaires mindset, oh God. Kingdom mindset. Salamat po. At huwag mo kaming hayaan magkaroon ng isang bagay na ikakayabang namin. Huwag mo kaming hayaang matanggap namin isang bagay na ikalalaki ng ulo namin. Lagi pong merong uhaw na matuto. And Father God, the best version of ourselves is always connected in our identity to you. We are a child of God. We're special in your eyes. The best is yet to come because we are blessed and highly favored. Praise Church family, tandaan natin, ang bukas ay napakaganda. Taniman ng taniman ng taniman. In Jesus' name, amen at amen. Come on, malakas sa palakpak para sa Panginoon. God bless you. Kamay naman natin yung bawat isa. You are blessed. Come on, at least mga 5 katao bago ka makupo. Pinagpala ka ng Panginoon. God bless you. God bless you.